paano nangyari na bumili lang nito ang bagay na ito nagkaroon na ng 7 sasakyan. Ano po, yun yung gusto kong ikwento sa inyo kung pagtsatsagaan ninyo na intindihin at unawaan yung kwento, no. So hindi naman siya magic na pag bumili ka nito talaga is makakameron ka. Baka ako'y mapagalitan nyo. So yung kwento ko, pagtsatsagaan nyo baka may mapulot kayong aral. Ito po ay putol na, yan o. Dahil trinay ko siyang gawing pang vulcanize, yung pang salikwat. Year 2004, diretso na po tayo mga kawaw. Bumili po ako nito sa inspirasyon na magkakameron ako ng motorsiklo, ano po. At after 1 month, ito po binili ko ng pyesa sa Victoria, Oriental Mindoro. Napakatagal na, no? 2004, ilang taon na ba yan? Mahigit 10 taon na, ano po, nakalipas. At after 1 month nga po, ay nakabili agad ako ng motorsiklo. Nung una ay ako'y nasaag-ahente ng St. Peter, sa St. Peter Life Plan. At the same time, ako po ang inyong lingkod ay collector ng Green Park Memorial Gardens kay Mr. De Malanta dito sa aming bayan, ano po. At pinagsasabay ko po yun. Nakaipon po ako ng 3,000, napakalaki na ng 3,000 nung panahon na yun. At nagsabi ako sa kapatiran na ako'y mapapaluag sa katauhan ko yung overhill kung ako'y mangangailangan ng pan down. Gusto ko yung malaki agad ang down pero wala akong pera. So pinaluag po ako ng 10. At sa happen na dumating bigla yung pinsan ko, pinsan ni Mrs. si Kuya, nalimutan ko lang po ang pangalan niya, ano po. Siya po yung may kabarkada na nagpayo sa akin na kuhanin ko na lang yung second hand na sa kabarkada niya, ano po. Mamaya ilalagay ko lang sa ibaba yung pangalan niya pag naalala ko, ano po. At yun nga, wisdom ay hindi ko kayang bumili ng second ng bago. At sayang naman kung yung 10 buwan na nahulog ay libre na. So tinuloy ko lang yun. Sayang itong nakikita nyo yung kulay pula, hindi po yan ay pa 3 na namin bili ni tatay noong panahon na yon. Ako po ay binata pa noong time na yon, ano po. At nabili ko po yun ay almost ano lang, ang galing pa nung napakakisig pa. Sayang wala po akong picture Yung last batch na nakikita nyo ay yung Kawasaki HD3, yung may D2T pa. At yung akin po ay yung kulay black. Sundan siya ng last series, so last batch nung CDI na T2T, yun po yun. After that ay nakabili po ng brand new yung aking pangalawang brother, kuya ko, nasa Saudi, nag-iipon siya, lumakas din ang loob. Yun po ang naging resulta. At bago po yun pala, ang nangyari, bago ko ikwento yun, ay pagkatapos kong kumuha ng second hand na Kawasaki SD3, lumakas ang loob ko, lumakas ang loob ng tatay ko at nakakita uli ng second hand, nagpahanap another second hand doon sa Barsin, sa nauhan kami nakabili sa may Antipolo. Yun yung pula na medyo, hindi pala, doon sa isang motor company sa Calapan City. At kakulay ito nung pula na itong nakikita nyo sa video, kakulay po yan. At medyo mahina siya dahil second hand at hindi malaman kung saan nanggaling na owner yun. At naghanap pa kami ng isa pa, nagka-pera po ang tatay ko. Bumili po siya sa kanya naman yung Kawasaki na yung ganun din ang kulay pero hindi pa nasa-sidecaran at siya ay na-dispose ng hindi na nasa-sidecaran. Nga po palang sa akin na black ay wala na ako may pakitang picture dahil hindi ko na ma-retrieve na nasa laptop ko po yun, pero memory na lang yun dahil hindi pa po tayo vlogger, no? Hindi natin pinapahalaga ng mga ganito. Hindi ko naman akalain magagamit ko siya ngayon sa pagbablog. At yun po, makalipas nga po na mabili ko yun ay nakabili kami ng 3. So nung nag-abroad yung aking utol na isa, padalwa, ay ibinigay kay Kuya Uwel sa aming panganay at ginawang pamimili ng isda, ginamit sa pagtitinda ng isda. At siya naman ay nakaipon at bumili siya ng brand new na Kawasaki Barako 2. So yun po yung ika-4. Ang ika-5 ay ang kuya ko ay panganay namin, si Kuya Will, ay lumakas na rin loob, nakaipon sa pag-isda, pagtitinda at nakabili po siya ng Honda na 125, ano po yun, yung
BMX yung 125. Yan pong nakikita nyo na Honda, yan po yan ang kanya. Ako naman po ay nung nasa Kalahi, nagamit ko yung akin ng ilang buwan sa yung kay tatay palang single na ginamit ko. Dahil yung sa akin ay ibinenta ko na. Nabenta ko sa standard pa, so ganun ko siya inalagaan. Mahigit 10 taon kong ginamit. Nabenta ko pa ng napakamura lang, mapipace out na kasi noon 11,000 yata. Ako nabenta kasama yung sidecar na bubulok-bulok. At yun po, pagkatapos po noon ay ang inyong lingkod ay nag-ipon na. Okay, imagine nyo, nagsimula sa bisikletang hinihirap ko sa aking kapatid ay naging motor after 1 month. Tapos nangarap tayo magkaroon ng brand new. Pinangarap natin itong nakikita nyo, si Honda CB125. Yan po ang sumunod dun sa Barako 2 na binili na aking panganay. Aming pangalawa. Tapos si kuya ang huling nagka brand new na Honda. Yan po ang kwento namin. Ngayon, ito pong nakikita nyo ay pang-7 na yon. Itong Kawasaki Barako 2 umuli. Ngayon lang taon nito, November. Nabibili po ito ng tatay ko. Pinag-ipon-ipunan. Pinagpatak-patakan na naming mga magkakapatid. At nakaipon din si tatay. So yun, pating patak-patak, tulong-tulong. Ganun talaga ang pamilya. So hindi ko sinasabing akin lahat po ito dahil nga sa mga kapatid ko ito. Pero ako naniniwalang malaki ang kwento. Malaki ang bahagi nitong simpleng adjustable wrench na ito. So, hindi ko sinasabi po na pag bumili ka nito ay makakabili ka nga ng 7 o higit pang sasakyan. Ano ba ang sekreto? Bakit ako nagkameron nito? Dahil dito, ang sekret na meron behind sa bagay na ito ay yung pananampalataya. Yun yung una kong masasabi. Tiwala sa Diyos na kaya niyang ibigay yung aking hinihingi, desire, obsession. Dahil nga, bumili ako nito, nagpakita ako sa Diyos na naiinip na ako. Gusto ko talaga yung mangyari na. At kailangan ko na nga dala ko collector ng 2 company that time. So yun, after na mabili ko nga siya, napatunayan ko na walang imposible kapag dinisar natin. May ngayitong tupa. Yun po, at naway may natutunan ko sa aking video na ito. Hindi siya dahil lang sa bagay na ito. Yung obsession ay nangyayari kapag ka bumili ka nito. Of course, bago po ako bumili nito, may lisensya na po ako. Lisensya muna bago po ito. Ito po kasi kaya ako itong binili ay napakahalaga po nito sa sasakyan. Pang walang pyesa yung minsan may nabibili kang sasakyan na may pyesa, adjustable po yan. Kapag ka nasisiraan ka, pwede mo siyang i-adjust. Imagine 2004 yari pa, nagana pa So ganyan namin iniingatan ang mga gamit. Ngayon po ang wino-workout ko na is 4 wheels dahil nalaki ng pamilya, may 2 ng anak. Lilipat sa bundok, medyo mahirap na ang tricycle, mahirap na ang motor, medyo risky. Ang inyong lingkod ay napaka-field worker, so alam natin yung risk na dun, yun lang gagamitin mo kung ikaw ay may kasamang pamilya. At yun nga, nawa ay may natutunan po kayo na hindi sa ganito lang ito nakukuha. Malaking bagay lang po ito na nagpakita ka ng pananampalataya sa Diyos. Second ay yung pagtatrabaho. Hard work ay malaking bagay para may pundar mo yung pambili na kailangan mo sa sasakyan. Medyo maingay itong aking tupa. Yun lamang po na may natutunan po kayo. Kung tayo po may pangarap, walang imposible. Kung atin po itong tinapanalangin sa Diyos, pinagtitiwala, nagpapakita tayo ng aksyon sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na ito, ang Diyos ay hindi madamot. Yun po aking natutunan sa vlog na ito, sa aking buhay. Hindi siya madamot. Diniser ko yung kahit second hand, brand new sana yung dinidesire ko, hindi kinaya. Second hand ako bumagsak. Pangalawa, diniser ko po yung cash. Ayoko na ng hulugan. Nagka-hospital kami yung aming bunso. Na-operahan sa bumagsak po ako sa hulugan. Sabi ko ay kukunin ko lang second na ng 6 months. Ginawa ng Diyos ay 3 months lang. So kung may pangarap tayo, ilalagay tayo ng Diyos doon sa bagay sa atin at kaya ng ating pananampalataya at bulsa. Maraming salamat. Nawa may natutunan kayo mga kao sa aking kwento. Kung kayo ay napagpala, pwede nyo po itong i-share at kayanin higitan pa yung aking naranasan sapagkat ang Diyos na nakilala ko ay Diyos din na pwede mong makilala at maranasan. Maraming salamat, bye bye and God bless. Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat.